Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat at andito pa rin po tayo sa Dubai at ang makakasama po natin ngayon ay si Sir Robert na may pag-aari din ng Japanese restaurant. Japanese Filipino. Oh, Japanese Filipino restaurant. At isa rin po siyang director of the Food and Beverage Entrepreneurs. Entrepreneurs. League of Food and Beverage Entrepreneurs and Beverage Entrepreneurs. So dito din po yan sa Philippine Business Council. Part of Philippine Business Council. Yes. So, thank you sir for the time. I'm sure sobrang busy nyo, 6 branches. At pinapagbigyan nyo kami. Maraming salamat po. Thank you rin, sir. Actually, it's a privilege also na makasama. At I don't know where did you find us, and we're very helpful, thankful for that. I think from London po tayo, no? From London. Thank you, sir. Thank you for also inviting us. My name is Robert. I'm the owner of Agemono Express and currently the Philippine Business Council Board of Directors for Finance. Also, handle ko rin ang League of Food and Beverage Entrepreneurs. Okay. So, it's a subcommittee of Philippine Business Council po. Ay, galing. So, pag-usapan natin, sir, we usually start from, tell us about your childhood. Actually, it's just a normal childhood. My father was a barangay captain in a province which is in Bulacan, in Malolos City. Bali, yung Malolos City kasi ano yun, island siya, pero not the typical island na may beach or something. It's an island, marireach mo siya through bangka, through boat. So, he was a kapitan doon. And then what happened is when I was in grade 3, due to business, kasi we have a small business which is yung gawaan ng bagoong, alamangan. And yun nga, mas maganda ang business ng family ko sa Bataan, which is tabing dagat din obviously. So nag-migrate kami sa Bataan when I was in grade 3. So currently, pag tinatanong ako kung saan talaga ako nagmula, it's magulo because it's two. I was born in Bulacan and Malolos, Bulacan in Pamarawan, and my family relatives are older. Okay. Pero nung nag-grade 3 na ako, so habang lumalaki, syempre mas aware ako sa Bataan kasi doon ang grade 3 pataas ko, so nandun lahat ng good memories at the moment. So I was born in Bulacan, typically from Bulacan, pero currently staying in Bataan po, in Balanga City. Okay, sir. Opo. So, dun sa, anong pangarap ng batang Robert nung ikay maliit, nung bata ka pa? When I was young, wala naman masyado. Kasi very typical eh. Siyempre, yung father ko, kapitan ng barangay. So, kumbaga, masarap ang buhay. Okay naman. So, siguro ang nakikita ko lang din nun dahil nga parehas may business is business. But then, what I see kasi is yung, syempre, yung mga teachers. Yan yung mga, ayun yung gusto niyo nilulook after mo habang nag-aaral ka. Parang pag teacher ka, nire-respeto ka. At the same time, ang thinking mo, malaki yung sahod. So, basically, parang yun yung unang gusto ko, teacher. While growing up, doon na lang pumasok yung isip ko na, ay, ganito pala yung engineer. So, ito pala yung trabaho ng civil, ng electrical. Then, doon ako nag-isip na, I think much better ang engineering. And mas maraming opportunity ang engineering kasi mas mataas ang sahod ng engineering while growing up. So, nag-transform siya from teacher, naging engineering. So, nakuha niyo yung course ng pagiging engineering? What happened is, ang nangyari po kasi nun is when I was in first year college, nag-take talaga ako ng electrical engineering sa Bataan, sa Bataan Polytechnic State University, which is naka-isang taon ako due to some reason. Kasi yung father ko kasi, na-diagnose siya with kidney failure. So, ang nangyari kasi nun, at that time, 1994, 1992, something like that, hindi pa uso yung dialysis sa mga province. Kailangan pang pumunta ng Manila. NKI. So, there is another option which is yung peritoneal dialysis. Na ang peritoneal dialysis kasi may ipapasok na medicine sa'yo. It's like a dextrose. Tapos, meron siyang butas sa tiyan niya. And then, kailangan lumabas siya after. So, in short, kailangan parang may mag-a-assist or may magne-nurse. At that time, siguro, I don't know kung bakit ako ang napili na maging nurse ng family ko. So, I was the one who did that for my father. So, ang nangyari, obviously, naghinto ako ng pag-aaral, nag-training ako on how to do the peritoneal dialysis sa father ko. Tapos, ayun,
Isang taon, awa naman ng Diyos. Hindi siya tumagal. Sorry. Nahirapan. Sorry na Okay. hindi kinaya kasi siguro dahil sa complication at the Opo. same time iba rin kasi yung peritoneal dialysis. So that's what happened. Okay. And yun, after that yung cousin ko kasi which is pamangkin ng father ko nasa UAE na at that time. Okay. So siguro may ano na siya na ang anak ko hindi nakatapos. Parang gusto niya kuhanin ako. Okay. Mm. So, ito yung tito mo, bale, kapatid ng tatay mo to. Hindi, pinsan ko po. Pinsan mo Kaya ko ba? naiyak kasi alam ko binili niya yun eh. Ah, Hindi ko naman sinasabi noon. okay. That's fine. I understand. So, That's okay. Just let it out. I was like that the other day. Don't worry. I mean, this is thrill, diba? So, we don't expect those things, but when you hit the emotion, just let it go. yun nga, nung sinabi niya na ganun, alam ko binili ng tatay ko. So, ginawa ko nung pinsan ko. Okay. So, ginawa niya yung best niya na makuha niya ako. Kasi I was, nung nasa Pilipinas ako, wala akong experience. Okay. Bagong graduate ako, nakapasok ako ng KFC for 2 months or 1 month lang. Sa Pilipinas pa Sa to? Pilipinas yan, sa Okay Balanga. So, nung nakapasok ako ng KFC, sabi naman ng father ko, pinaghinto niya ako doon kasi nga dumating na nga yung time na kailangan niya. So, ang nangyari nun, nung kinuha ko nung pinsan ko, which is dito siya sa 5-star hotel, 1999 yun. Kinuha niya ako dito. Lahat ng expenses siya rin naman ang sumagot. Okay. Siguro parang tulong niya sa yung pagtanaw ng utang na loob sa ama ko, which is yung tito niya. So, ang nangyari, pinasok niya ako sa pinagtatrabahuhan niya, which is 5-star hotel dito. At that time kasi, hindi pa naman maraming dito, building. Sobrang disyerto pa. So, yung mapasok ka sa isang ganong kalaking hotel, at the same time, a well-known hotel, which is Crown Plaza Hotel, talagang malaking opportunity para sa akin. So, yun, doon ako napunta sa Galing. UAE, which is sa Dubai. Anong taon po ito? 1999 nang kinuha niya ako as a visit visa. Then, 2000 nung nakabalik ako kasi nakapasok na ako sa hotel. Kumbaga, in-apply niya ako. And umuwi muna ako ng Pilipinas noong 1999 to process the documents. And 2000 November, officially bumalik ako dito as employee of Crown Plaza. That was 26 years, 25 years ago. 25 years ago. Galing. Galing. So, experience sa Dubai, obviously, that's 25 years ago, tagal na. Ano yung experience nyo nung dumating kayo dito? Bali, nung kinuha ko nung pinsan ko, syempre, hotel siya nagtatrabaho and yung talagang pwede lang sa akin na maging trabaho at that time is waiter. Pero ang nangyari, dahil nga po wala talaga akong experience at all, ang naging position ko is busboy. Pag sinabi nating busboy, mas mababa pa po yun sa waiter. So, ibig sabihin, talagang yung pinakamababang position ang nakuha ko, which is from sa room service. Okay. Pero, very happy ako and very thankful sa nangyari kasi nga, imaginein mo, 5-star hotel nung nasa province ako ng Bataan. Wala namang hotel sa amin na gantong kataas at kalaki. So, very thankful na nakapasok ako. And, yun yung naging stepping stone ko. So, dito sa hotel na to or dito sa Dubai ko nakuha lahat ng experience na meron po ako ngayon. Galing. So, ilan taong ka dito nung pumunta ka dito? 20. 20 years old. O binata pa, siyempre. Oo. Okay, so, anong tag dito? Nung dumating ka dito, trabaho sa hotel, unang sweldo, magkano that time? That time, 700 dirhams ang sahod ng busboy. Oo, which is napakaliit. Kung sa Pilipinas, pwede mo nakita yung kung totoo sa'yo. The advantage is, wala naman pong babayaran kasi ang babahay, ang transportation, ang pagkain, libre po lahat siya. And aside from that, meron din naman tayong makukuhang tip. Okay. And which is, iyon ang kagandahan kung malalagay ka sa isang magandang restaurant or Five-star yung hotel, mga restaurant. kasi talagang kahit paano, hindi mo na minsan iniintindi yung sahod mo. Which is, sa tip pa lang buhay ka na. Okay. So, kung natatandaan nyo pa, nung, di ba, 700 yung basic salary, pinakamalaking tip na natanggap mo ng buong buwan?
Buong buwan. Kasi minsan iba-iba. May dollars, may ibang currency. So, depende rin sa ship yan eh. Meron kasing pang umaga, pang hapon, pang gabi. Pag nalagay kami sa night shift, Yung pinakamalaki na is tanggap yun mo ang na. pinakamalaking tippings, no, sa panggabi. Siguro nakakuha kami ng 100 dirhams. Okay. Isang gabi sa isang tao. Grabe. Pero kung continuous po kasi yun, sa loob ng isang gabi, kaya naming makatip ng 70, 80 to 100 a day. Grabe. So, pag nasa night shift ka po. Okay. So kung tutuusin, talagang mas malaki yung tip Yes, sa sweldo sa isang buwan pag pinagsama-sama. Malaki po. Galing. So, nung nandito ka na, ano yung mga natutunan mo kung maganda dapat sana, sabi mo sa sarili mo, dapat alam ko na nung nasa Pilipinas pa to. So, pero pag 20 years old, napakabata pa. Diba? So, plano sa pera na susweldohin mo nung nandun ka bukod sa, obviously, may mga kapatid ka bang kailangan dalan, mami mo, sa Pilipinas? Or Ang good thing nun is, kahit paano naman, bilang ako nga yung bunso sa pamilya, hindi naman ako ganun ka-pressure na magpadala sa Pilipinas. But then, bilang isang OFW, syempre napakasarap na nagpapadala ka pa rin sa pamilya mo. Parang doon mo malalaman na, nakakapag-provide na ako, nakakatulong na ako. Pero hindi tulad ng iba na hindi sila kakain or hindi makakabayad ng kuryente pag hindi ako nakapagpadala. So, yun yung good thing siguro sa akin na most of the time na thankful ako kasi parang nag-abroad ako hindi para sa kanila lang. Part of it is sa kanila lang pero more on para rin sa akin. Kasi parang dun ko binibuild yung sarili ko. Nun lang talaga na parang, oy, sarili ko yung pera ko, sarili ko yung kinikita ko. So, yung time na yan po. okay. So, kumbaga, yung sa Pilipinas, hindi mo na obligasyon. Kumbaga, kung gusto mo lang, saka ka lang magpapadala. Not necessarily, pero ang ginagawa ko, syempre, monthly nagpapadala pa rin tayo. Pero hindi tulad nung mga, yung mga kasamahan ko na talagang pagdating ng sahod, kailangan nilang magpadala. So, that's the advantage na meron nung time ko na yun. Okay, So, galing. So, ilang taong ka nagtrabaho dito sa hotel na to? 20, to be exact, 20 years old. No, ilang taon nag-last? Last yun sa Crown Plaza. Ang nangyari po kasi nun, ganito yun eh. So, I was in Crown Plaza on that hotel since 2000. So, 5 years na ako. Siyempre, bilang may pangarap tayo, nag-apply ako bilang cruise line waiter sa mga US. Kasi yung uso at that time, yung mga cruise liner ship sa US. And now, uso na rin yun. So, what I did, nag-apply din ako. So, habang nagtatrabaho ka? Habang nagtatrabaho ako, nag-apply ako doon. So, thankfully, natanggap naman. Okay. So, natanggap naman ako year 2005. Okay. So, ang nangyari lang noon, so, nakaprocess na ako ng visa, nakapag-medical na ako. The only challenge na na-encounter ko noon is, yun nga, as a cruise line ship, kailangan nila ng mabilis na mag-join. Okay. So, once na na-ready na lahat ng documents ko, nire-require nila ako maka-join sa barko ng 1 week. Bilis. So, December kasi yun, December 2005. Then, nagpaalam ako sa hotel? Sa amo ko. And then, sabi ko, Pilipino rin kasi yung manager ng room service namin nun eh. So, nagpaalam ako sa kanya, sabi ko, ito kasi yung nire-require. Ngayon, yung manager ko, wala namang problema. Pero pagdating sa mataas na, sa food and beverage, sa F&B director, they said na it was busy time. And then, sinabi rin nila na, syempre, mahirap nga yung trabaho dun. Pero the main concern is, December yun, so busy. So, in short, hindi nila ako inallow na mag-resign ng 1 week. Okay. So, ang nangyari is, syempre, inisip ko rin na ang lahat. So, kasi meron tinatawag na tatakas pa ako. Kasi nasa akin naman ang passport ko. Naka-medical na ako. The only ang kailangan ko na lang is yung ticket to fly. Okay. Ngayon, ang inisip ko kasi is, kaya ako nandito ngayon sa hotel na to, kaya rin ako nakapasok sa cruise line ship is, dahil sa Crown Plaza. Lahat ng knowledge ako, lahat ng natutunan ko is because of the Crown Plaza Hotel, the hotel na pinagtrabahuhan ko. And at the same time, ang laki ng utang na loob ko sa pinsan ko. And currently, she is the F&B secretary of that hotel. So, pag ginawa ko yun, hindi magandang ihemplo or hindi magandang sa kanya. So, ika nga, sabi ko na lang sa sarili ko kung para sa akin, para sa akin. Okay. So, what I did is, hindi ko sinunod yung gusto ng employer ko. Ang ginawa ko na lang, since nandun na yun, and naniniwala pa lang ako na kung para sa akin, nag-resign ako ng 1-month resignation, which is the proper resignation. Okay. So, I thought na
yun nga, sabi ko, during that month, kukulitin ko yung employer ko na Payagan ka. nag-resign ako, na anytime pwede na akong mag-join. But did not happen. Hindi siya nangyari at all. So, ang nangyari, umuwi ako ng Pilipinas ulit. And tinry ko pa rin. Siyempre, yun yung pangarap natin. Nung nasa Pilipinas na ako, tinry ko pa rin naman na i-reach out sila. Through emails, through call, na nasa Pilipinas na ako. Siguro, since ang visa ko is Dubai, so kailangan from Dubai ako makaalis. So, ako bumalik ulit ng Dubai. Wala silang sinabing specifically na kailangan nasa Dubai ako. What happened is, wala na. At as in, Hindi na wala akong na-receive. So, all in all, parang nawala yung una ginastos ko, yung pagod ko sa mga interview, tsaka yung, syempre, yung effort at all. Ang nangyari is, syempre, sabi ko, ay, sobrang tagal na. Hindi ako pwedeng umasa dito. So, what I did is, nag-apply ako sa Doha, Qatar. Okay. Which is the hotel din, same industry. So, from Dubai to from Manila o From Manila. So, diretso na ng Doha. Supposed to be nag-apply ako. Okay. So, natanggap naman ako for interview. Okay. And then, pinagre-report nila ako sa agency sa Manila. Aha. Ang nangyayari naman nun po is, nagkaroon ng restaurant yung pinsan ko dito sa Dubai. Siya rin yung kumuha sa'yo. Yes. Okay. And siya rin yung may-ari ng Agimono ngayon. Okay. Noon, at that time. So, ang nangyari is, meron silang maliit na restaurant, which is Okay. Agimono. And ang ginawa nila is, may tatayo silang bago na restaurant. Okay. Which is medyo mas malaki sa maliit na restaurant ng Agimono. So, kinausap niya ako and sinabi niya sa akin na ato ang tawag niya sa akin. Ato, baka gusto mo muna akong tulungan or itry na Ikaw na magpatakbo. maging manager kasi kailangan namin ng katulong dito. So, nung sinabi naman niya yun, nung una nag-isip ako na sabi ko nga, sayang naman to, intercon to, tas sa Doha. Pero nung naisip ko na, sige, why not? Sabi naman niya, kung hindi ko magugustuhan, then it's okay. So, yun po, nung bumalik ako dito, and then nagtrabaho ako sa Agimono as a manager. And at the same time, nag-shop din ako kasi whilst, kasi talagang nung nagtatrabaho ko, nag-aral ulit ako. Kasi nga, siguro parang iyon yung kulang sa akin eh. Nag-aral ako ng computer engineer, computer something dito sa UAE kasi may mga classes naman dito na mga ganun. So, at the same time, nag-training din ako sa hotel as a chef. So, kumbaga yung mga free time ko, imbes na ipahinga ko, tinatrain ko yun sa kitchen, which is allowed naman. So, yun nga, nung kinuha ko ng pinsan ko as a manager, nagkukusina rin ako, which is nagsusushi ako, Okay. naggagawa ako ng mga makimono. So, kaya ang tawag sa akin hanggang ngayon ng mga staff ko is chef na hindi nagluluto. Kasi yun yung story nun. So, I was chef from 2006 nung bumalik ako dito. Kasi bumalik po ako dito ng July 2006 sa Dubai para maging manager ng Agimono. Which is pag-aari ng pinsan mo. So, everything is good at the time kasi syempre, at the time, sobrang hirap namang magtayo ng business sa Dubai. So, everything is good. Until dumating yung... So, the challenges was yun yan, nung dumating yung recession, nakalampas naman. Pero nung 2018, because of, the competitor and pagbabago sa market, medyo hindi kinaya financially nung Isa pa lang yung branch that time. No, it was 7 branches na Already? that time. And yun yung pinaka talagang mga sikat na restaurant. Isa sa mga sikat na restaurant. Kasi nga po 2005, actually we're celebrating 20 years ng Agimono ngayon, ngayong taon na ito. So, yun yung pinakasikat. And at the same time, nag-migrate kami sa buffet. Kami yung may international buffet na mayroong unlimited sushi, unlimited tempura, unlimited stir fry. So, na-capture namin yung market. Nagkaroon kami sa Dairang, sa Satwa, sa Abu Dhabi, sa Sharjah, which is yung mga emirate ng Dubai. So, ngayon, syempre, habang tumatagal, syempre, may mga gusto ring mag-business, dumami nagbi-business, na naging same concept din. Na parang buffet and 49. Yeah. So, ang nangyari na nun, alam naman natin, kada year tumataas ang presyo ng
bilihin, tumataas ang presyo ng renta, Mhm. ng kuryente. So ang nangyari nun is hindi kinaya ng expenses. Okay. So, yun, nag-decide yung old owner na umuwi na lang ng Pilipinas, and then naiwan niya ako dito. At first, talagang mahirap kasi parang hindi naman sila umalis sila dahil nagkaroon ng problema. Okay. Okay. So, big challenge talaga ang Yeah. nangyari. So, ang nangyari is sobrang laki ng problema na talagang kailangan nilang umuwi ng Pilipinas. And then at the same time, Grabe. naiwan lahat ng responsibility sa akin. Bilang ilang taon na rin naman ako sa Agimono noon, and ako rin yung operations manager na Yeah. gumagawa ng lahat from A to C na kaya natin yung sa mga ganito. So, nung una, tinry kong i-survive Mhm. yung company. Mhm. Kasi maraming umaasa, maraming pamilyang nandun. Ilang So, empleyado nito? at that time, 100. 100. So, Almost 100. lahat yan Pilipino. Oo, all Filipino po tayo. So, ang nangyari nun, unti-unting Nagsasara. nire-release. Siyempre, nandun na yung problem na natakot yung mga employee, nagkaroon sila ng takot. Talagang nag-labor pa sila. So, may mga ganun. Oo. And thankful naman ako yung mga naiwan talaga. Sila yung sinabi sa akin na, Chef, laban tayo, tulungan namin kayo, suportahan namin kayo. Na until now, nasa akin pa rin yung mga staff na yun. So, unti-unti kong Ibinangon. yung mga staff na 100 na yon, yung iba umuwi, yung iba nalipat ng trabaho, yung iba nagstay. Okay. So, iba-iba po yun. So, until, yun nga, syempre sobrang challenge kasi nun. So, naghahanap ako ng, yun nga, ibang mag-i-invest or ibang kukuha ng Agimono. Pero dahil nga sa nangyari na unti-unti nagsarado yung mga branches, and siguro nakita nila na may problema, may mga kausap ako na iti-take over sana si Agimono to help para pero hindi nag-go through. Hanggang sa ang nangyari, isang araw parang hanggang kailan ba kami mag-iintay? Luckily, yung asawa ko naman may trabaho. She's working in DWTC. Sabi ko nga, wala naman tayong aasahan kundi tayo lang. Totoo. So, I told her na, yun nga, mag-loan sa company and itry natin kasi kawawa yung mga tao. Kasi kung ako lang naman ang iisipin ko at that time, meron lang kami at that time isang anak. Dalawang anak, and may trabaho namang maayos si Mrs. Kaya naman. Sabi ko nga, bata pa rin naman ako at that time. So, Pero ang ibig mo sabihin, kahit di ka sumweldo, okay lang. what I mean is kahit kung talikuran ko na rin yung company. Okay. Kasi sobrang stressful nung time na yun. Kasi may tumatawag sa'yo na ganito, yung mga staff nagpa-follow up, yung mga staff gusto nilang umuwi. So, kanya-kanyang challenges at that time. So, tas naghanap na nga ako ng ibang owner. So, may kausap ako, isa, dalawa, hanggang naging 3. Only processing, only okay, ganito, ganyan. Hanggang sa wala talagang nag-go through. So, dun ako nag-isip na hanggang kailan ba tayo mag-iintay. And nagising na talaga lang ako na parang hindi pwedeng ganito. Hindi pwede na wala tayong gagawin. So, at that time, pinag-loan ko nga si Mrs. And unti-unti naming binuo uli si Agimono. What I did is, instead na international buffet, since alam ko naman na hindi talaga kakayanin ng buffet, ginawa ko siyang Agimono Express. Ibig sabihin, at least calculated ko na lahat ng expenses pagka a la carte. So, alam ko sa sarili ko na pag bumenta ako ng isang bulalo, ito na yung kikitain mo ng bulalo eh. Kasi, Hindi tulad pag buffet. okay. Yung costing kasi yun ang importante, di ba? Yes po. Hindi tulad pag buffet, hindi natin alam kung kakain ba sila ng sobra sa amount, meron yung wastage. So, i-migrate ko siya sa A la a carte. la carte. That's why it comes buffet. from buffet, Agimono Express. Okay. So, nung 7, di ba? Kumbaga yun yung pinaka-peak nung company. Sabi mo nga, lakas eh. Tapos dahan-dahan, umihina. So, yung pagsasara nyo ng bawat store, was it, paano nangyari? Kwento mo sa atin. Mahirap. Kasi hindi naman siya nagsara lang na nagsara eh. So, isa-isa o? Isa-isa talaga siya, and yung challenge niya is hindi siya nagsasara na talagang sunod-sunod siya from this day, after 7 days, after 1 month, 1 month nagsarado yung 5.
5 in 1 month. Mhm. Grabe. So, ang natira, 2. Dalawa. So, yung 2 na yon, yun parang hindi mo na rin sure kasi parang mauubos ka na rin. Parang ganun yung pakiramdam mo. So, that's the biggest ever challenge na hinarap mo. Kasi, sa tingin mo, kung ikaw tatanungin, kung babalikan natin yung nangyari ulit. Kasi minsan, di ba, sinasabi nga ng iba, pag may PC ka pa, tuloy-tuloy lang eh. Pero alam mong nagbibilid na eh. Hindi na kumikita eh. Kasi pag hindi na nakukuha yung overhead, yung renta, yung sweldo ng mga tao, eh, ano, di ba? Tika muna, isang buwan, ilang buwan. So, sa inyo, sa observation nyo, gaano katagal mo napansin na, oy, tika, kasi nakaalis na may-ari, ikaw na in charge eh. So, paano yung decision making? Kasi gusto ko lang di ba kasi ako, isa rin sa nagdaan sa ganyang sitwasyon, pero hindi restaurant, di ba? In a few years actually, yung bago ko na decision na pero yun nga, bleeding eh, pero pan lang ng pan, pero hindi naman naubos, kaya lang, tika muna, paluwal lang paluwal. Yung sa'yo, paano yung judgment ng sa'yo, enough is enough for doon sa isang store? Ang nangyari kasi nung nakikita ko na parang yung binebenta mo, binabayad mo lang sa tao, sa renta, sa kuryente. Yeah. Minsan hindi pa sasapat. Kaya nga eh. So, kaya ako nag-come up, natanggalin si buffet. Okay. Kasi kahit na anong gawin ko, Hindi na talaga kaya. hindi talaga isusurvive ng 49 dirhams buffet na may tempura, may sushi, ang expenses. Kasi lahat tumaas na eh. We started 2008 on that buffet. Ilang taon nang lumipas. So, the inflation is there na talagang sobrang taas na. And yung renta ng Ng pwesto, tumataas din. Tumataas din. Yung renta ng lahat ng mga tumataas din. So, kung uulitin yung pagkakataon, ang unang gagawin mo talaga doon, dapat na ship ka agad bago pa nagsarahan, ano? Oo. Kasi hindi naman yun mangyayari ng, ito hindi kikita ng isang buwan. Pag hindi kumita ng isang buwan yung isang branch, malamang yung isang branch hindi na rin eh. Kasi dapat, I don't know kung eksakto ganun yung nangyari. But then, tama yung sinasabi mo. Ang roots ng problem is yung supply eh. Kasi di ba parang yung goods para mapagbili. Kasi yun talaga kulang. 49, parang hindi, ang dami kumakain eh. So, yung costing mo, hindi na umaabot dun sa, di ba? O yung operational at saka diba? Isa pa rin kasing challenges at that time. Siguro nga, nababago eh. Nag-i-evolve kasi talaga ang negosyo. Right now, puro, na tayo ngayon? Social media. Yeah. Which is, there's good and bad on that. Kasi nga, pag sinabi nating social media, before it's only radio, magazine, television. Now, which is, dun ka lang. Which is, medyo mataas. Pero, yun lang yung marketing strategy at that time. Tama. Medyo yun yung parang na-overpower kami nung iba. Kasi nung dumating na nakapasok na unti-unti dito yung mga big brands like Jollibee, and dahil nga syempre may mga batang bagong sibol na negosyante, so very aggressive. So we thought na okay, kaya ni Agimono yan. 2005 pa tayo dito eh. Yeah. We will survive that one. Pero ang nangyari po kasi is, yun nga, hindi kinaya kasi pagdating sa dami ng competitor sa paligid, medyo nahirapan si Agimono. At the same time, sobrang ganda ng mga marketing strategy ng iba. Correct. So, sa tingin ko ngayon, ibang-iba na yung marketing. Tama sinasabi mo, di ba? So, nawala na talaga yung sa ganung radyo at saka magazine and newspaper. Halos wala nang pumapansin. Social media talaga yung, lalo yung TikTok, Instagram, Facebook, di ba? Yes. So, bukod dun sa pagtanggal mo nung buffet, ginawa mo ng a la carte. So, dadalo na yung branch. Kailan nakabangon ulit para bumalik na, kumikita na ulit? 2018 nangyari yun. 2019. So, isang taon na? Gumanda naman. Okay. Kasi syempre, nag-focus na ako. Okay, I'll focus on this. Binago ko yung image. Pinaliwanag ko yung shop. Tinanggal ko yung buffet setup. Nag-ayos ako ng mga pictures and naggawa ako ng mga Facebook. May Facebook na kami at that time pero binuhay ko siya. Okay. So, nagkaroon ako ng mga bagong strategy. Okay. So, 2019, bumalik naman ang sigla. Actually, ang nangyari nun is nakapagtayo kami ng night market. Okay. So, yung night market kasi at that time, sobrang ganda talaga ng business pag sinabing night market. Kasi seasonal siya eh. It happens during October until May, early May Okay. only.
Okay. And pag sinabi mong night market, yun yung Mhm. lumalabas yung mga tao, very festive, Mhm. and iilan lang yung night market. Okay. So, At when you that say, you actually created a I night joined. market. No, Ah, I you joined the night market. Okay. And at that time kasi, ilan lang ang night market. Okay. Hindi tulad ngayon. Ang Dami. dami kasing night market dito sa UAE ngayon. Pag sinabing night market noon, Grabe. mabibilang mo lang 1, 2, or 3, maximum 3. Different location po yun. Oo. Ang nangyari po kasi ngayon is, Kakadikit na. isang hakbang mo, ibang night market. Ah. Lumipat ka sa kabilang road, ibang night market naman. So, I'm not saying that it's not a good business right now, but it's not the same as As before na maganda talaga. So, yun nga, napasok natin sa night market, Mhm. nabigyan din tayo ng opportunity na makapagtayo sa Global Village. If you are aware of Global Village, isa yan sa mga festive season na pinupuntahan ng lahat ng turista. And it's a one place na parang ginaya yung buong country. So, meron dong Philippines, meron dong China, may USA, Okay. may India, may Palestine. So, it's one big place na nandun lahat ng pasyalan. May mga rides, Okay. may mga bilihin. So, nakapasok kami doon. So, ilan Thanks kayo? God na Ilan nakapasok kayo? Ilan kami. kayong Pilipino? What happened is meron kami nakuhang Philippine stall doon sa Philippine Pavilion. So, nakakuha kami ng isang stall, dalawa kami nagtinda. And syempre, yung mga isaw-isaw, barbecue, yan yung mga gustong-gusto ng mga tao. So, nag-hit namin yun. Galing. So, 2019, nakapasok kami doon. So, everything's okay na. Everything's back to business. Yung isang branch na naiwan, doing well. And then, meron kaming nakuha sa Deira na night market. So, talagang everything is good naman na. Okay. Ayun, pagdating ng 2019, dumating si COVID. 2020, so lahat din naman tayo naapektuhan ng COVID. And we all know that COVID affects everybody. Yeah. The good thing is, siguro dahil food business kami. Kaya kahit paano. Lahat. Kami nasa wedding industry. Wala din namang wedding. Ayun, Diba? yun. Pero dun sa night market na nakakatulong, yung isang stalls niya doon, ilan kayong Filipino food stall doon sa... Ang night market kasi, it is mostly food and mga damit, mga accessories. So, sa food stall kasi, I think we are around, maliit pa kasi noon hindi naman yung kasing huge na ngayon. No? Yeah. Nasa 10. 10 kayo. Parang marami na rin. Marami na rin, pero not enough. Kasi Okay. sobrang dami ng Pilipino naman dito That sa Dubai. time. Oo nga. Kahit right now, 1 million na yung Pilipino dito sa UAE alone. Sabi mo nga, di ba, mas dumami na rin yung night market, pero maghahati-hati kasi, yun yung mangyayari nun. Yes, Diba? yes. Oo. So, now, in terms of dun sa binago niyo, branding ba binago? O nag-rebrand ba kayo? The branding is still the same, Agimono. Okay, Ngayon, hindi ang ginagawa ko lang sa baba niya, before it was international buffet. Dahil And binago then yung binago express. ko siyang express. Kasi nga express. Kumbaga parang take home. Pero in terms of logo, yun pa rin yun. Yan pa rin. Okay. Oo. So, tapos obviously, yung mga tao magtataka na, dating buffet yan, tapos ngayon ganito. So, a la carte na. So, obviously, parang may mga tanong. May diba? mga humahana pa rin. Nung Buffet. hahanapin talaga nila yun. Ikaw ba, kung ikaw tatanungin nila, ibabalik mo pa yung buffet style ng o hindi? Right now, since may malaki kong isang branch na sa Ajman branch Yeah. na can accommodate 100 People. people, so ang ginawa ko doon, meron pa rin akong buffet pero seasonal. Okay. So what I did is, every first salary of the month, nagbubuffet ako doon. And to cover the cost also, syempre price? nagbawas ako. Price no, hindi ko binago. 49 pa rin? Yes, pero nagbago ako. May tinanggal ako na isang malaking factor na nagpapataas ng expenses ng buffet namin. Okay. So, tinanggal ko yung one dish na yon, 1 to 2 dish na yun na nagpapataas ng price para ma-recover ko yung expenses. Na which is, sabihin na natin lahat, hipon, tempura. Kasi yun talaga yung mabigat yung tempura eh. Kasi tempura, one person can eat 20 kung talagang malakas sa tempura. Diba? How much is one piece of hipon? Exactly. So, yun kasi, napaka-importante para sa akin, sa lahat ng restaurant, talaga, yun nga, ang problema kasi sa buffet, hindi mo talaga magigage hindi ba makakain ng isang tao. Kaya mas ang very challenging yung costing. Kasi kung alam mo na lang, tansya-tansya hindi, paano kung mas malakas yung isa. Pero anyway, so, at least, nandoon pa rin, binabalik mo, at nakakain pa rin ng ating mga kababayan. yes. Okay. The way na kaya ko. Pero di ba yung buffet naman dapat talaga? Kasi tama naman di ba yung 49 mo 10 years ago, hindi na 49 ngayon yun. Dapat. Di ba? So, but then, obviously, tumataas nga dahil sa inflation. Pero yung price,
yun lang talaga eh. It's either ibaba mo yung bawasan mo yung pagkain or yun yung price or taasan mo yung price para yung pagkain. Actually, yun yung challenge natin as a business owner. Minsan Diba? hindi natin alam kung how they can survive with this price. Aha. Kasi right now, marami pa rin 49 dirhams buffet dito sa UAE. Okay. And Pasarapan na lang yan. saludo tayo sa ganun kasi kahit pagbalibalag rin mo kasi yung expenses eh. Yun talaga. For 49 dirhams, may ganto ka, may ganyan ka, how will you survive? Unless talaga they had a supplier na kaya nilang ibaba ng mataas yung supplies. It is really depending on the demand, di ba? Kung talaga namang dinudumog yung Yeah, tumoy- volume pinita. will, Diba? volume will help. Pero sa 49 dirhams talaga, on my part, hindi talaga namin kaya. So, I was amazed kung paano nagagawa ng iba yung 49 dirhams with this. But sabi ko nga din, kanya-kanya tayo ng strategy. If they can do it, if they are surviving with it, then it's okay po. Wala tayong Yeah. magagawa dun. Okay. Balikan natin. So, okay. So, 2029, naging umukoy-okay ng konti. Nag-night market. Mm. Tapos 2020, here it comes back. Oh. So, ano nangyari during the pandemic? Yun nga, during the pandemic, that was sumunod yun sa unang problema, no? So sabi ko nga, ano ba yan, Lord, okay na 2019. Ito na dumating si pandemic, Bagsak ulit. bagsak po talaga lahat. So, ang nangyari nun is, talagang, kinausap ko yung mga staff ko. Mhm. Sabi ko sa kanila, nagkaroon din po kasi ng lockdown dito eh. Tama. And when you say lockdown, sobrang Higpit. higpit at masusunurin talaga ng tao dito. Kasi lahat yan monitored by government. So, kinausap ko yung mga employees ko. Anyway, libre naman yung pabahay nila dahil nga free accommodation na, okay, sarado tayo, hindi ko kayo kayang pasahurin. But don't worry, meron tayong mga stocks. Kaya ko kayong pakainin. Wala tayong babayaran kahit na ano. Pero hindi ko kayo kayang pasahurin. And they're very, naintindihan nila kasi sabi nga nila, maswerte nga sila na may pagkain sila, may tirahan sila, whilst the others, wala talagang, Tama walang means. Yeah. Kasi lahat nun at that time talagang lugmok eh. So, kinausap ko sila isa-isa na ito yung situation natin. Thankful enough na nakaipon kami ng 2019. Yun ang ginamit namin during pandemic. Hanggang sa unti-unti na pong magbukas ang UAE, ang Dubai, na ang challenge naman na nagbukas ang business again is limited time. Okay. And obviously, sarado na yung ibang night market. Hindi nag-ooperate noon. Hindi rin mag-ooperate ang Global Village. So, natiran lang talaga kami ng isa. Tapos isang kiosk. Wow. So from 7, tapos na nung naging 2, tapos bumangon ulit, nagkaroon ng 2 stall. Night market. Ng And night then, market. Tapos bumugsak ulit. Natira isa na lang. natira po isa at isang kiosk na isang tao lang ang naka-duty. So, challenging talaga yun kasi ang dami nila. Grabe. So, what I did is, kinausap ko na naman sila. Sabi ko nga, yung kausapin sila ng maayos at sabihin sa kanila kung ano yung totoong challenges na meron is a good thing. Kasi sila mismo yung nagsasuggest or nagsasabi na okay lang po kami siya, kaya natin yan. Galing. So, sinabihan ko sila na during this period, ang magiging duty lang natin is rotational. Okay. So, parang 1 week ang duty, next week ikaw naman, next week ikaw naman. Grabe. So, kung naka-duty ka, obviously may sasahurin ka. Kung wala kang duty, hindi ka sasahod. Pero So, libre pa rin yung bahay mo Of at saka course. yung pagkain. Oo, libre naman po lahat yan. So, you have to, explain that to your family na ito yung situation natin ngayon. So, alam ko naman na kayo yung main na bumubuhay sa pamilya nyo, but hindi natin kayang dumuti ang ilang tao lang. So, sinubdivide ko sila the way na 1 week sa sahod ka, next week kayo naman ang duty, kayo yung sa sahod. Okay. Hanggang sa ma-reopen na ulit yung market ng UAE and the whole world. Hindi. Yun yung pinakamatinding challenges. Pero hindi mo sinuko. At least ngayon na ibangon mo na. Parang pag-iisipin natin, parang lahat tayo nahirapan ng pandemic. Talagang kanya-kanya tayong storya pagdating ng pandemic, lalo na yung mga businessman, kung paano natin na-survive yung time na yun. Okay. Talagang very challenging. Totoo. Sa lahat yon, hindi naman lang sa restaurant owners. Diba? So, okay. So, nagbukas na lahat and everything. So, paano mo sinimulan ulit para isa-isang maitayo ulit? Yun nga po, siguro malaking tulong talaga yung mga employee once na may malasakit. No, so yun nga, yung whilst nung isa yung bukas, nag-pick up naman yung store, naging maayos naman yung store, nagkaroon ng opportunity dahil nagbukas na ulit ang night market.
And then, aside from that, syempre, naghanap din ako ng ibang mapapwestuhan kasi yun lang naman ang alam kong gawin. Yun lang din naman ang tao na meron ako. So, awa naman ng Diyos, nakakuha tayo ng ibang place. Pwesto. May nag-offer sa amin ng pwesto na isa pa, which is sa Burjuman. And yung pwesto na yun, nung una is nakikisablis lang kami dun eh. No, which is parang, okay, meron kaming side contract na magsasablis kami doon. And then, nakuha namin yun. And then, nagsunod-sunod na po ulit. Doon na ulit bumangon unti-unti. Ang kagandahan din kasi nang talagang nag-open na naman ang market. After pandemic, naging okay na ulit yung market. So, yun yung talagang unti-unti na tayong nagkaroon ng mga branches. Hanggang sa umabot na po tayo ngayon sa 6. Nakabalik mo yan. Isa na lang. Pabalik mo yung dati, yung 7, di ba? Actually, it's 7, including the night market. Oh, there you Hindi go. ko lang kasi siya kinakount. Kasi it's a seasonal, resto. Oh, So, nawawala siya after Understand. ng summer. Pero sooner or later, it would happen back to maybe more than that. I hope so. Sabi ko nga, ang gusto ko lang din naman sustainability. Obviously, lagi naman tayo nandun lang. Gusto ko lang ganito, tapos may babalik na, may mag-o-offer na naman sa'yo. Wala ka na naman maging option. Kasi lagi naman ako ganun, okay na tayo dito. Kasi una sa lahat, ang hirap ng marami ring iniisip, ang hirap ng marami ring iniintindi. Pero once na opportunity nandiyan, parang, ayaw nga, no? Lumalapit na sa'yo eh. So, yun yung nagiging dire-diretso. At saka nalagpasan mo na eh. Nalagpasan mo na yung isa, di ba? Baka naman ito na yung blessings pag tama. Yung opportunity, bihira yun. Pag pinalalagpas, hindi maganda. May natutulungan din kasi tayo. Yun na lang din yung inaano ko na once na nagbukas ka ng isang shop, may matutulungan kang tao. Kasi, sabi ko nga ako, I treat my employee as my family. So, talagang, lagi kong sinasabi na sila yung backbone ko. Galing. Kung wala kayo, wala rin ako dito. Totoo. Dahil hindi naman ako 24 hours na sa restaurant. Laging yung mga managers ko. Kasi ganun ang call of ako, magbibigay ako ng instruction sa manager ko and the manager will give instruction to the staff. Hindi ako directly nagbibigay ng instruction sa mga staff. Kasi I want them to feel na yung manager ko at in charge ko sa restaurant na yon, doon sila magfa-follow. Kasi I want the manager to have the power na dahil sila yung nandun ko eh. Sila yung naiiwanan ko eh. Hindi naman ako pwedeng maghapon nandito sa branch na to or nasa restaurant na to. It's more on overseeing. It's more on nakatingin lang ko sa office sa CCTV, tinitingnan ko lang sila or mag-isip ako ng mga ideas para sa restaurant. Kasi kailangan talaga natin yun na mag-isip ng bagong ideas. Sobrang fast-paced ngayon ng market. Di ba? Ang galing. Pero para sa akin, hindi biro yung pinagdaanan nyo at the fact na isa na lang kulang. At sa tingin ko, di ba, sabi mo nga, 7 na nga, pero hindi mo kinakaw dyan. Pero I'm sure, kung gusto mo pang 7, kayang-kaya. Baka nga mag-10 darating, kaya pa. So, doon sa mga loyal employees, ilan ba yung natira? Yung talagang in-replicong na hindi umalis. 15 to 20 sila. Grabe. Ito yung masasabi mong, di ba? Ganon din yung binalik sa'yo. Lahat naman sila is managers of each shop. So, ang nangyari nun is, lahat ng mga naiwan na yun, sila na yung, let's say, yung Ajman ko na which is a bit far from Dubai, mga 45 to 1 hour travel. Yung dalawang mag-asawa na yung nakatao ko doon, si Rose at si Michael. Tapos yung iba naman na nasa Sharjah, sila na yung mga managers doon. So, lahat naman sila nakaposisyon na sa manager, chef in charge. Kasi sila naman talaga yung karapat-dapat na nandun sa posisyon na yun. And I agree. Although, sinasabi nga, minsan sa akin ng mga nakakausap ko na hire people na talagang syempre sabi natin, kung gusto natin kumuha ng tao, kumuha tayo ng mas magaling sa atin or magaling sa field na to. Now, which is I do understand. Pero ako kasi, sabi ko nga, these are the people na tumulong sa akin nung walang-wala tayo. So, might as well, matulungan ko sila kasi syempre, hindi rin naman sila ganun ka-equip sa ganito. Talagang, kailangan mong turuan. Kung gusto naman ng tao, matututo naman sila. Diba? Ikaw nga eh. Natutunan mo eh. Diba parang ngayon? So, yun talaga yung lagi kong tinitingnan sa pag-hire. Attitude. I always tell to my staff din, no? Yung mga managers ko. No? Minsan kasi sila na yung pinag-i-interview kayo. Basta, ang lagi kong tinitingnan is ugali. Disregard mo ang experience, ang knowledge, yung ugali. Kasi,
hindi mo man siya makikita sa unang interview pa lang, pero mapipil mo naman yan eh. So, attitude is lagi namin tinitingnan kasi madaling magturo. Since meron na tayong standard, meron na tayong recipe, so it's easy for us na magturo. Yeah. So, hindi ko naman, yung experience mo dito, hindi mo naman gagamitin sa akin totally kasi meron akong sariling standard. But, the attitude, yun talaga yung talagang mas pinapriority namin. Ang galing. Ang galing nun. Pero diba, I'm sure yung mga taong pinagkatiwalaan mo at nagtiwala din at humawak din, hindi bumitaw, ang laking bagay nun. Oo. Kasi kayo na yun eh. Yun na yun eh. Kasi yung ganyang ka-loyal na empleyado, hindi mo din mahahanap yan. Kahit may magaling ka tapos hindi naman ganun yung ibibigay sa'yo. Gagamitin lang at pag natuto magtatayo din, kakalabanin ka pa. Di mas okay na loyal. Siguradong loyal yan sa'yo. Yes. Diba? That's why, as much as we can, yun yung goal naman natin talaga is yung matulungan sila in a way na, syempre, being a restaurant, syempre, hindi naman ganun din kalaki. May binabayaran tayong ganito, may binabayaran tayong ganyan. As much as possible, I'm trying to create na you're a manager, ikaw yung napapagkataon ko, binibigyan ko sila ng extra salary or privileges na, tayo yung magde-desert safari or tayo yung may outing as a manager. So, in a small way, I'm trying to help them feel na they're special. Yeah. Yeah. At saka yung nagkaroon na ng posisyon, mas maganda na sweldo. No, of course. Diba? Different from... Malaki na. Sa akin, isang napakagandang opportunity na yun. Kung dinaanan nyo na nga yung pinakamahirap sa pinakamahirap, yung diba, walang sweldo isang buwan, tapos libre kain, libre tulog lang. Kumbaga, yun na yun eh. Mahihirap pa ba doon? Nalagpasan nyo na yun eh. Siguro naman, di ba? I think now is yung pagbalik na ng blessing. So, nakakatuwa, di ba, na may mga ganun pa, di ba? Yung mga tumulong at siguro hindi naman sila mag-stay kung hindi rin maganda yung trato mo sa kanila. Yun naman ang mahalaga. Yes, I think so. Di ba? So ngayon, kung may mga restaurant, di ba? Kasi ako nakakabilib lang talaga yung tipong hindi mo sinuko eh. Doon ako, kung may bagay na natutunan ako dito sa pag-uusap natin, yung tapang talaga at pinanghawakan mo na, yung hindi mo isuko yung laban at tuloy lang. Tapos obviously, may gagawin ka lang. Kailangan mo lang actionan din, obviously, para makabangon. Of course. Hindi lang laging isip yan. Kailangan mo talagang kumilos at gumalaw eh. Galing. Sir, advice dun sa may maaring hindi man pandemic ngayon, pero talagang ganun eh. Mas ka hindi pandemic, pag hindi mo talaga tama yung pagpatakbo, pwede pa rin nalulugi. May makakanood na makaka-resonate doon sa kwento ng pinagdaanan mo na maaring hindi man ngayon pandemic, 'di ba? Pero sumasad-sad o nagbi-bleed yung restaurant nila. Ano yung mapapayo mo? Una, as an employee or sa as an owner perspective. As an owner's perspective. Kunyari may isang restaurant na makakanood nito na dinaanan yung pinagdadaanan mo. Kumbaga, break even o minsan lugi paluwal. Kasi marami eh. So, kasi ako sa experience ko, hindi man restaurant yung akin, isang negosyo na parang, okay lang yan, sige, paluwalan muna, paluwal. Kasi doon talaga na umaasa rin ako na makikita rin yan. Pero hindi ganun eh. Kasi wala pa akong mentor that time. So, hindi ko alam na, dapat pala, alam mo yung, may gagawin ka na, of course. Wala akong business plan, wala akong target sales, hindi ko alam yung, siguro yun nga po, ang may papaayo ko lang sa mga business owners na they're going through tough times right now is to do your best. Ika nga lahat yan magbubunga. Hindi man ngayon, maaring sa susunod na buwan. Kapag may ginagawa kasi tayo na bagay na alam naman natin na ito yung tama. And bilang business owners din, hindi naman tayo naging business owners ng ganun lang eh. Bilang business owners, pinag-aralan natin yan. Meron nga tayong sinasabing business plan, meron tayong cash flow. So, may times talaga na medyo mabigat ang pagkakataon. Ituloy lang natin. And obviously, siyempre, humanap tayo ng paraan kung paano natin i-improve. Kasi, huwag tayong maging kampante. Everyday may nagbubukas na business. Everyday may mga bagong ideas. So, dapat nating sabayan. Even ako, dati, Facebook. Yeah. Facebook lang, and then just to see. And yung pag may nag-i-invite ng mga ganitong interview, minsan hesitant kayo. But the thing is, you need it. For the business, you need to show. And hindi para malaki. Because maaaring ma-inspire mo yung iba or matulungan mo sila. And obviously, ask for assistance or help. Nandyan si YouTube. Yeah. Ang daming bagay para matuto ngayon, hindi tulad noon. Ang daming bagay para mag-succeed kayo.
Totoo. There is a lot of ways. Andyan si internet, mag-open ka, mag-YouTube ka. Paano ba gumawa nito? Simpleng bagay magagawa mo eh. Ano ba yun? Best marketing ngayon. Even ChatGPT is there. Makakapag-create ka ng something na Absolutely. on our time, wala yun eh. So, there is a lot of things. And sana wag nating kalimutan na yun nga, magdasal and ask for guidance kasi time will come. Yeah. Maaring hindi pa ito yung time natin pero darating yung time mo sooner na hindi mo nararamdaman na nandun ka na pala. Ganda nun. And at the same time, lagi lang do your best in everything you do. Lagi kong sinasabi yun na even nung employee pa ako hindi, kasi syempre when you're employee, minsan pinagagawa sa'yo lahat na mga kasamahan mo. Yeah. And then ang feeling nila, naisahan ka nila. Whilst bilang ako, na wala akong knowledge at idea sa mga ganun, hindi nila alam na kukuha ko yun. And yun yung mga ginagamit ko ngayon na natutunan ko. Another skills. Na wala lang, napagod lang ako, tinulog ko lang, okay na ulit ako. Yeah. But, it remains for me. Na natutunan ko na siya, nasa akin na yun eh. So, ang akala nila ng una, na isahan nila ako, pero hindi nila alam, lahat ng tinuturo nila is inaaral ko. Tama. And yun ang ginamit kong sandata sa mga bagay na maaari kong paggamitan. Galing. Kasi coffee nga, hindi ko alam dati. Cappuccino, at that time, 99. Because I was sa province talaga, yung alam kong kape 3-in-1 eh. So, ganong ka payak yung pinagmulan kong buhay before. Now, which is, I'm very happy right now na sa lahat ng nangyayari na, diba? So, yun yung ano na. Oo. Galing. Ang ganda nun. So, para sa akin, di ba? Siguro talaga, madagdag ko lang dun sa sinasabi mo, di ba? Kapag na-master mo na kasi yung isang bagay, di ba? Pagiging kusinero, hindi po, porket magaling kang kusinero, pag nagtayo ko ng restaurant, yun na yun eh. Ayun, maraming Pagluluto pa lang yun, ay paano yung costing, yung running the business, another thing, handling people, di ba? Hiring someone, dealing with suppliers, or dealing with the clients. There's so many things, di ba? And things na dapat alam mo. Kung hindi mo alam, dapat aralin mo para mas maintindihan mo na. Once na naintindihan mo lahat, mas madali. Of course. Di ba? Kailangan mo rin kasi rin mag-delegate. Actually, good thing na skills ka and alam mo, pero the most important thing, lalo na kung lumalaki kayo, is to delegate. Tama. Kopyahin mo yung sarili mo sa iba or ibigay mo yung ibang trabaho mo kasi hindi mo kayang gawin lahat eh. Dali. At least kapag meron kang inaasahan, merong pang time ang utak mong mag-isip ng ibang program, ng ibang marketing strategy, ng ibang bagay. Kasi pag ikaw lahat ang gagawa, mapapagod ka rin. Tama. And ikaw yung utak ng business eh. Sa'yo lahat nakasalalay eh. Pag ako ang napagod, mamamatay ang kumpanya. So, that's the thing na talagang lagi kong sinasabi na being a manager sa mga managers ko, of course, magagaling kayong lahat, manager kayo. Pero, kailangan yung i-duplicate ang sarili nyo sa kanila dahil hindi kayo 24/7 nasa restaurant. Correct. So, yun yung lagi ko namang pinapayo sa kanila. Galing. Oo. Once kasi naituruan mo yung isa, di ba? Ganun nila eh. Yes, Pag nakita mo rin naman, bilang isa, uy, pwede na to. Hindi naman makukuha sa kanila yung natutunan. Totoo. At saka opportunity nila yun para mas mapagaling yung sweldo. Di ba? Kamukha niyo sinabi mo, pwede namang. At saka sa restaurant, di ba? Pwede, pag ikaw ay waiter ngayon, baka maaaring sa isang araw, ikaw yung restaurant owner na rin. Di ba? Ganun lang naman. Wala. Galing. Wala namang mawawala pag ginawa natin yung mas na. So, pag-usapan natin ng konti at siyempre, 'di ba, sabi ko nga na minana mo, which is sakit ng ulo kung tutuusin yung negosyo dahil pabagsak na nung naibigay sa iyo, sadly. Sadly, pero diba? Thankful pa rin sa kanila. Of course, 'di ba? Pero 'di ba, ang ibig ko lang sabihin, investment wise kasi talagang wala kang kapital in terms of maliban dun sa pinanghahawakan mo na kailangan ko lang maibangon to. Yun lang yung hawak mo that time eh. Wala namang susi nasa sa'yo ba? Kung diba? So, experience-wise, nandoon na yun eh. Kasi, bago naman dumating sa point na, kumaga, na-train ka na eh. Alam mo na patakbuhin. Kumaga, ang labas-loob ng restaurant, alam mo na. Kaya lang, sadly, yun nga, medyo hindi kumikita dahil hindi siguro naagapan yung problema dun sa roots nung problem. The actual problem was sa tingin ko yung presyo nung expenses. Yung costing. Kumaga. Yun yung ugat ng problema. Dapat nung na-realize mo nga at ginagawa mo pa rin yung hindi naman na sa lahat ng branches pero at least at saka seasonal na lang di ba? At least nakakakain pa rin ng buffet yung mga kababayan natin. Kasi palagay ko importante kahit sino ba naman yung 49 mabubusog ka na ng sobra-sobra, di ba? Ang galing. So,
pag-usapan natin ng konti yung ano, sir, in terms of numbers, 'di ba? Kasi 'di ba maaring nag-negative, 'di ba? This is not to brag kung magkano na ngayon, but then I respect kung pwede ka magbigay ng numero kung gusto, okay lang din, pero 'di ba? Kasi Number isang branch kunyari, magkano na bang kinikita ng isang branch sa isang araw? ano kasi siya nakalagom kung tawagin ko, since wala naman tayong franchisee. So what I do is nakalagom siya. So ano siya, balansihan eh. May mga branch kasi na hindi naman nagdo-dominate ng malaki. May mga branch naman na sila yung nagbibigay ng malaking kita. As long as hindi siya nag-negative, it's okay for me. Yeah. Ang ano kasi doon eh, syempre that's my brand ko na yung nandun eh. So as much as possible, hanggat nagpa-positive pa naman siya, I keep it. So, sa tanong po na magkano na ang isang araw ng isang store, kunyari, nakakamagkano isang store? I mean, just to inspire, not in to brag. all branches, it's Sa around isang araw, 20,000-25,000 a day. Dirhams. the whole 6 branches. Pagka, regular days. Galing, di ba? A day na benta naman yan. Opo. Okay, ang galing. Di ba? Mula sa, di ba? Negative dati, tapos kumikita na ng 25K sa isang araw na benta. Benta po yun. Na benta, gross. Malaki na pa rin. gross. Di ba? Galing. So, pag-usapan natin yung sa side of director ka dun sa mga di ba? Dun sa mga sa business council. Philippine Business Council. Oo. So, ano yung magiging advantage kapag isang restaurant owner ka? Di ba? Ang gulo lang natin ng konti dun para mas maintindihan kasi mas maganda yung, di ba, maiwasan yung ika nga hilhang pababa. Di ba? Dito kasi sa tingin ko mas maganda magkaisa yung community para sa ikabubuti ng lahat. Yes. Sa pagnenegosyo, di ba? Actually, ganito yan eh. Ang storya niyan is Philippine Business Council is a non-profit organization. Okay. Dito sa buong mundo naman, meron tayong Singapore Business Council, meron tayong Malaysian Business Council. So we had our own Philippine Business Council. Yeah. So 80% of that is entrepreneur and 20% is professionals. So to be honest, bigyan ko lang kayo ng brief. Nung una rin, hesitant akong mag-join sa Philippine Business Council. Why? Kasi sabi ko, mga businesses lang yan, matalalaking business company lang yan. So, Philippine Business Council, malaki ang naitutulong niya. Okay. Why? Kasi, una, they connect you. As long as active ka talaga eh. Kasi kung halimbawa may networking sila, sino ba ang pupunta doon? Mga businessman. Yeah. Sino ba ang pupunta doon? Hindi naman para manood ng sine. They will go there for business. Okay. And what you're looking for is business. Yeah. If you will just maximize it, maitutulong talaga sa sayo. And at the same time, the good thing about Philippine Business Council, nag-create sila ng subcommittees. Okay. So, right now, I'm a member of Philippine Business Council as a board of directors. I'm the finance board of director. Pero meron kaming subcommittee which is yung League of Food and Beverage Entrepreneurs. Okay. So, yan yung mga Filipino-owned restaurant Okay. dito sa UAE. Okay. So, dun ko gustong umanggulo, 'di ba? Kasi ang gusto kong makita ng makakapanood nito, kasi ang gusto natin is sana magkaisa lahat ng restaurant, 'di ba? Ng Pilipino may-ari. Aha. Lahat kasi ito sa pagkain, 'di ba? Apo. So, instead of you guys, 'di ba? Okay, kanya-kanya tayo, 'di ba? Nung una, parang ayoko rin, mahirap lang yan kasi mga restaurants kami. But then, it turns out na mali pala yung iniisip ko. Okay. So, yun yung sinasabi natin na minsan idadirect ka sa isang bagay na mas makakatulong pala sa iyo. Kasi what happened is, nung nasa League of Food and Beverage Entrepreneurs na ako, ibang-iba yung ini-expect ko. Kasi, pare-parehas kaming business owner ng restaurant. So, we encounter the same problem. Yeah. So, saan ako kukuha ng tulong kung hindi sa tao makakaintindi sa akin? Kasi parehas kaming restaurant eh. Tama. Like, tumaas si ganito ko. May supplier pala siyang mas mura. So, naka-connect kami. Yan sa yung isa't benefits isa. ng So, pagiging membro, 'di ba? yes, at the same time, we could easily join sa mga events like KFC Barrio Fiesta. Yeah. Tinatap tayo dyan kasi nga, Philippine Business Council. And sino ba yung ipapasok ng Philippine Business Council? Then League of Food and Beverage Entrepreneurs. So, go open yung door mo sa mga events na which is minsan, hindi ka naman basta-basta makakapasok kung individual restaurant ka. Okay, tama. And yun nga, since Philippine Business Council is a government accredited by Dubai Chamber, ina-acknowledge din tayo ng Philippine Embassy and Philippine Consulate. Okay. So, tayo yung
tinatap nila pag may event ang mga Philippine consulate, Oo. ang embassy, Oo. and nire-recognize din nila tayo as a member. So, malaking tulong yung nasa organization ka Tama. in the sense na talagang yung tao na pagtatanungan mo ay nasa paligid lang din. And at the same time, iisa kayo ng problema eh. Okay. Kayo yung magkakaintindihan and mapoforce pa namin na let's say for example, dito ka ba kumukuha ng supplier ng chicken? Then we all go there, take all, and then bigyan tayo ng discount. Tama. So, it's easier for us. So, malaking bagay na mag-seek din ng mga bagay na makakatulong sa kumpanya mo. Tsaka yung kwentuhan, di ba? Parang sa atin, nag-uusap tayo ngayon. Hindi naman ako restaurant owner, di ba? Pero ang dami kong nakitang, uy, dapat pala ganito. Yung ginawa. So, yung pag-uusap ng problema ng isa na dinadanas niya ngayon, maaaring hindi mo dinadanas, pwede mo nang ma-prevent, di ba? Sa pag-uusap ng Maaaring ikaw yung makatulong or ikaw yung matulungan kasi ano yan kumbaga you're on the same field. Galing. You're on the same Tama. linya. Yeah. So in terms of membership, magkano bayad? Pagka kunyari ako isang restaurant owner, gusto ko sumali, maganda yung nadinig ko, napanood ko, maganda yung yata, pero hindi pa ako sigurado. So, magkano ba yung membership? Pagka ikaw restaurant, depende sa empleyado. Ano po yan, if hindi na ipaliwanag ng ating chairwoman, Madam Banji. So, ang Philippine Business Council kasi, ang ginagamit natin yung membership nila sa mga programs ng Philippine Business Council. Okay. So, ang membership niyan is nagbabari. Let's say, meron tayong corporate, meron tayong SME, small business, meron tayong mga professionals lang. So, for us, as an SME, it's 1,500 dirhams per annum. Yeah, na-explain niyo yung side na yun. So, doon ako sa, doon sa'yo, yung angle. Kasi na-explain niyo yung kanina. Kaya lang sabi ko, okay, kasi mahaba, doon tayo sa side ng restaurant. Yung sa'yo, yung area mo. 1,500. Actually, once na nag-member ka ng PBC, okay, then you'll automatically a member of LFBE. Okay. So, what we do in PBC is 1,500 for SME. Okay, a year to, no? A year po yan. Ano yung benefits niyan? Ang benefits niyan po is yun yung mga event. Okay. Siyempre, you're aware of what the event. And kung may mga networking event, you'll be invited. Okay. Kasi kung may tayo yan, SME entitled kang umattend ng 2 pre-events. Okay. Free. Okay. Ngayon, kung halimbawa yung mga paid na kailangan nila magbayad. But at the same time, you'll gather some businesses over there. And kami naman as an LFB, ilalayo tayo sa PBC. Yung grupo namin, meron kaming contribution. Okay. Kasi the good thing about us is meron kaming, yung grupo ng LFBE is meron kaming pinag-aaral na 2 estudyante sa Pilipinas. So, meron kaming kinuhang sponsor which is yung Care Channel. Meron kaming 2 estudyante na tinutulungan sa Pilipinas na pinag-aaral ng LFBE na program po yun ng LFBE. Galing. So, lahat kayo mga nandun sa mas malalaking restaurant owner, may contribution kayo? Nagka-contribute kami. Ginagamit namin yun doon and yung iba naman ay sa mga event ng LFBE. Okay. O kasi dinig ko may pa-premyo pa yata. Yeah. Diba? So ang sarap lang, diba? Tapos pag bumili ka yata ng ticket, pag may mga events nga, may discount ka pa rin. Of course. So parang sa tutusin, ang dami ring benefits talaga ng member mo. So mababawi mo rin kung tutusin halos. At saka para sa akin yung membership na ganoon, tapos kung yung problema naman na nakausap mo dahil sa problema parehas na pinagdadaanan mo ngayon, kung malilibre yung lessons, bawi na yun. Kaya nga po. Tsaka ayun andun yung field na pwede kang mag-grow talaga. Galing. At saka makakuha ng business. So yung mga ibang bago, kunyari babago pa sila, di ba? Magtatayo pa lang and everything. So meron din kayong ginagawang mentorships dito or mga bagong dito sa kunyari sa restaurant, tapos nagtatanong siya, humihingi ng advice, paano yung ginagawa niya sa mga gano'n? Once naman ang Philippine Business Council member ka, it's easy to magtanong ka. Libre na yun. Yes. As long as wala naman yung parang nandiyan ka maghapon. Pero yung mga simple things, ano ba yung ganito, saan pupunta sa ganyan. Yeah. So, it's very easy naman na magtanong. Hindi naman tayo magdadamot pagdating doon. Kasi una sa lahat, sabi ko nga, if you're really eager, you can check the website. You can check their But iba pa rin talaga yung may tao kang nakakausap. So, us naman, very generous naman lahat ng Philippine Business Council members and Board of Directors pagdating sa mga ganong bagay. Hindi sila nagdadamot. Kasi, why should you? Okay, galing. So,
maraming salamat sa oras. Yung oras natin medyo napakabilis na tumakbo pero Oo nga. sobrang nakaka-inspire yung story niyo dahil talaga namang 'di ba, hindi dapat nakakampante kahit na nasa pinakatuktukan ngayon. Pwede kang bumagsak ng dahan-dahan. But then siguro ang aral na lang talaga dapat monitor mo lahat kahit na nandun ka na huwag kang maging kampante katulad ng sinasabi mo. So sana po but 'di ba, parang yun yung dapat laging gano'n na hindi masagana ngayon baka bukas 'di ba? Pero the fact na nakabangon kayo, napakagaling nung ginawa niya. Nakakabilib, sobrang inspiring. Sana sa lahat ng mga nakakanood nito sobrang may inspire, 'di ba? Sobrang Thank you ganda. po. Anyway, trust lang lagi sa Panginoon kasi hindi naman natin talaga alam kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay natin eh. So, be patient. Darating din yung para sa atin. And baka nga hindi natin alam na yun na yun. Right now, parang wala naman. Sabi ko nga, normal lang, may restaurant tayo. Pero sa iba, they think na parang ang laking achievement, which is 'Di ba? thankful naman talaga. Napapag-aral ko yung mga anak ko. Oo. Pero para sa akin, same lang din naman nung dati, nung may isang restaurant, na may dalawa. Okay. So yung kinikita mo dating 700 sa isang buwan, ilang minuto mo na lang kinukuha yung 700 nga? Madali naman. Oo, tama naman. Di ba? So, yun di ba? Parang dinaanan mo na lahat ng hirap at na parang na ngayon talaga namang masasabi nating kahanga-hanga at ka-inspire yung pinagdaanan nyo. Nakakatuwa. Thank you po. Maraming salamat. Sa pagre-restaurant, achievement na masasabi mong biggest achievement mo na napundar, maaring bahay, maaring materials, o maaring oras na dati nung nagtatrabaho ka, hindi nabibigay sa pamilya. Ano yung pwede mong maisya na, kumbaga, nagagawa mo na ngayon yung mga bagay na kahit hindi mo nagagawa nun dahil kailangan mo pumasok sa trabaho. Diba? Kasi nung may trabaho ka, diretso yan 9 to 5 araw-araw. Oo, freedom siguro. Although, lagi naman natin sinasabi na pag negosyante ka, 24/7 available ka. Which is true. Pero, iba pa rin eh. Pag nagtatrabaho ka, papasok ka from 7 to gantong oras, pagod ang katawan mo. Unlike yung ginagawa natin yan as a business owner, masaya tayo. Diba? Kasi tayo magbe-benefit na as a business owner. Although, you'll be like 24/7 available, pero yung ginagawa mo naman, ikaw mismo yung magbe-benefit. So, malaking bagay na, yun nga, meron kang free time. And, syempre, pag employee ka, pag may naisip kang idea, hindi naman mangyayari yun eh. Unlike ngayon na ikaw ay owner, pag naisip kong, gusto kong mag-promo ng ganito, I can execute it kasi ako yung may-ari ng restaurant. Totoo. So, it may or may not work. But it's your still, decision. it's Diba? my decision, nangyari yun. So, Diba? yun yung sinasabi natin na yung mga bagay na gusto mong gawin, nagagawa mo. Okay. May kaakibat na responsibility, pero once naman naging successful, mas malaking achievement ang mangyayari. Di ba pagka-entrepreneur? Financially, Oo, stable na. okay naman, not to the limit na mataas, pero sustainable. Mas sanay ako sa salitang sustainable, maayos yung tinitiran. Sabi mo nga kanina, we never experience partition. Pero hindi naman ganun kalavish na bahay. Yung tamang bahay, may sasakyan, nakaka-uwi ng Pilipinas, minsan-minsan nakaka-travel. Tama. Ayun, simple diba? life. Hindi mo naman, Galing. as an owner, hindi naman pag-owner ka, basta masaya at maayos yung pamilya. Galing. Yung number one na namin. Okay. Kung may gusto kong pasalamatan sa lahat, family, staff, this is your chance to say thank you for that. Thank you. Siyempre, una sa lahat sa Panginoon. Hindi naman mangyayari yan kung hindi dahil sa Diyos. Ito yung binigay niya sa'yo and then yun yung pinangahawakan namin and lagi naming pinagdadasal na sana maging maayos at maging matatag pa for more 20 years. And sa mga tao na nasa likod ng Agimono, sa dating owners, syempre sa asawa ko, sa pamilya ko na talagang hindi sumuko, and sa mga employee na nandyan. So, sabi ko nga, sila yung backbone ko. Kung hindi dahil sa kanila, wala ang Agimono and wala kami ngayon dito. So, sila talaga yung may gawa niyan. And of course, sa lahat ng sumusuporta sa Agimono, for the past 7 years now, although 20 years na yung Agimono, nandyan pa rin kayo. Kung hindi dahil sa kanila, wala naman ang Agimono. Sabi ko nga, sila naman ang nagpapasahod sa employee, sila rin ang nagpapasahod sa akin at nagbibigay ng kita. So maraming salamat sa
support na binibigay ng mga customers ng Agimono, and rest assured na gagawin namin yung best namin una para mapanatili yung pagkain at serbisyo na binibigay namin sa inyo. Galing. So, invite everyone. Yung maaaring mga taga-Amerika, taga-US, taga-UK, diba, na pupunta dito sa Dubai, diba, para ano yung masarap para mapatikim mo sa kanila. Alright. Invite everyone. Kami po ay Agimono. Why Agimono? Kasi nag-start ang Agimono as a Japanese restaurant. Just a quick brief. Pero we are Japanese-Filipino restaurant. 90% of our clients are Filipino. And yun nga, may selection tayo ng Japanese and Filipino. Pero yung Japanese natin may touch ng Filipino. So, kung magagawi po kayo ng Dubai, pasyalan nyo lang po kami. We have 6 branches. Meron po tayo sa Satwa, sa Deira, sa Ajman, sa Sharjah, Al Quoz, and Al Riga. And available din po kami lahat sa online apps. Kung baga sa Pilipinas may mga Grab, dito rin po may mga Deliveroo, Careem, Talabat, Kita, we are available po doon. You can reach us at our Facebook, which is Agimono Express, TikTok, may TikTok na rin tayo, Agimono Express, and Instagram po, Agimono Express. Galing. Yes, we do catering, lalo na ngayon. This is our season, Christmas season. So, meron tayong mga packages pagdating sa catering. Meron tayong per platter, even your small groups, 10 to 15 packs. Meron din tayong big groups, like 100 pataas. So, just reach us out through our Facebook, through our Insta, or our website, which is www.agimono-express.com, and someone will reply sa inquiry nyo. Galing. Tanungin lang kita, sir, kung mayroong 3 menu doon sa kung ano yung pinaka-best seller nyo, para yun yung hanapin nila na sa, matikman nga yan. Kumusta? On Japanese side is takoyaki, kasi tayo nag-start ng mga kiosk ng takoyaki. So, once na talagang Japanese, takoyaki yung best seller natin. Pagdating sa Pilipino, syempre yung comfort food, which is yung bulalo and goto. Yan yung mga talagang hinahanap ng mga tao. At yan ang alam nila na pupuntahan, dahil meron din tayong promo na only goto eh. Okay. Yun. So, yun, yung mga kapanood na gusto mag-goto. Diba? Kasi hindi naman lahat ng restaurant na Pilipino pare-pareho ng menu yan. So, kumbaga, ito yung sayo, ito yung ikaw yun, ito yung original niya. So, salamat at na-mention mo yan. Salamat din po sa inyong lahat. Thank you. So, ayan, mga kababayan, maraming salamat po sa oras at sa panahon na panonood. Sobrang nakaka-inspire. Diba? Kung kayo po may pinagdadaanan, ibig sabihin tuloy ng laban, siya yung magpapatunay na talaga namang sad-sad na nakabangon ulit. Laban lang. Diba? Kung kayo po ay may natutunan at na-inspire sa story na to, pakishare po yung video para mas marami pang mga kababayan natin na makapanood. At pag-subscribe na rin po sa channel. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.